Rinig niyo ba ako? Opo, ma'am. Sige. Opo. Hindi ako sure eh. Okay, sige. Let's continue the lesson last time. So now, we will be discussing the revised penal code. Bilang isang criminology student, kailangan ay, hindi naman sa kabisado, pero kailangan alam na o naiintindihan ninyo yung pinaka-basic principles under the revised penal code. Ang revised penal code is, kung maalala nyo yung definition ng felony, offense, crime, di ba? Pag violate mo ang revised penal code, of course, it will constitute a crime kasi listahan ito ng mga krimen. Libro ito na listahan ng mga krimen. Okay? So the revised penal code took effect on January 1, 1932. So ganyan na siya katagal. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga penalties na nandyan, mga mabababa pa, mga 200 pesos, 2,000 pesos, yung mga ganun. Kasi nga, 200 pesos in 1932, malaking halaga na yon as compared to today. Kaya, ang revised penal code, marami na rin siyang amendments. May mga parte siya dyan na naamyendahan na o pinalitan na. Katulad ng sa revised penal code, meron siyang separate chapter for drugs. Samantalang ngayon, meron na tayong RA 9165. Ano siya? Ito yung kapalit nung chapter patungkol sa drugs sa revised penal code kasi nga outdated na itong RPC pero ginagamit pa rin natin. Okay? So to this day, it remains in force. Ito nga sinasabi natin, ginagamit pa rin ngayon. It penalizes classes of acts that are generally criminal such as murder, homicide, rape, robbery, and theft. Elements that each crime comprises are also defined in the code. Sabi nga sa inyo, ang RPC ay listahan ng lahat ng krimen o karamihan ng krimen na kriminal. Kaya kailangan kabisado nyo siya or matindi ang understanding ninyo sa RPC. So the revised penal code has two parts. Book 1 provides the general provisions on the application of the law, kung paano ginagamit itong batas na ito, paano siya ina-apply. Kaya nga andyan yung mga definition at elements ng crimes and the general principles of criminal law. It defines and classifies felonies and identifies circumstances which affect criminal liability. It also stipulates the classification, duration, and effects of criminal penalties. Likewise, it provides for the existence and extinction of criminal and civil liabilities in crimes. Book 2 naman of the RPC defines and classifies the specific crimes and their corresponding penalties. So Book 1, kung paano ina-apply ang batas. Kung paano ina-apply itong RPC. Andyan yung mga justifying circumstances, exempting circumstances, yung self-defense. Siyempre, kunyari, pinagtatanggol mo yung nanay mo ay babarilin. Kaya ang ginawa mo, bilang anak, pinagtanggol mo nanay mo, inunahan mo, sinaksak mo yung babaril sa kanya. Makukulong ka ba? Yung mga ganong bagay. Yung mga circumstances na yun, pag-aaralan nyo under Book 1. Although, I think, third year pa kayo nito. Pero, syempre, kailangan niya may basic knowledge kayo dito. And then, Book 2 naman, andun nakalista lahat ng mga, hindi man lahat, majority ng criminal, ng mga crimes doon sa Book 2. Andun yung mga definition nila, ano yung elements ng murder, ano yung elements ng homicide, parehas silang pagpatay, pero anong pinagkaiba? Ang robbery at theft, parehas na may kinuha ka na hindi sa'yo. Anong pagkakaiba nila? Nandun lahat sa Book 2. Okay? So, parts of the revised penal code. So first, date of effectiveness and application of the provisions of the code.
kailan siya naipatupad? Sabi nga, January 1, 1932. And then, felony circumstances affecting criminal liability and persons criminally liable for felonies. Lahat ba ng makagagawa ng krimen ay applicable sa kanila yung revised penal code? Paano kung 10 years old siya tapos nabaril niya yung tatay niya, aksidente, makukulong ba siya? Kaya yan, naka-identify dyan yung mga circumstances kung kailan magkakaroon ng criminal liability ang isang tao. Kumbaga, pag sinabi nating liability, may responsibilidad tayo. May criminal responsibility tayo doon sa act na ginawa natin. Or, and yung mga taong criminally liable. Sino yung mga liable criminally sa kanilang mga actions? Katulad nga nung 10 years old. Yung 10 years old, kahit makapatay yan, hindi siya magiging criminally liable. Kasi nga, hindi siya pasok doon sa age of criminal responsibility. Familiar ba kayo doon? Alam niyo ba kung ano ang age of criminal responsibility? Sino yung pwedeng makulong? Anong edad? 18. Tama, 18. Paano kung 17? Paano kung 17? Makukulong ba? Hindi natin sure. Yan. Actually, 18 pataas, matik criminally responsible. Kasi nga nasa age of criminal responsibility siya. Pasok siya doon. Pero kapag ikaw ay 16 at 17 years old, ang nasa batas kasi below 18, 17 yon, and above 15 o di 16 to 17, titignan muna ng korte. Alam mo ba yung ginagawa mo? Alam mo ba na mali yung ginawa mo? Alam mo ba na krimen yung ginawa mo? Kapag napatunayan na alam mo yung ginagawa mo, then, of course, you will be kept in custody of the DSWD. Di ka naman pwedeng isama sa kulungan, sa jail. Yes, lahat, actually, the term juvenile delinquent is batang pasaway. Yun. Juvenile delinquent, kahit pa na 6 years old lang yan, basta pasaway siya, juvenile delinquent siya. But, in terms of criminal responsibility, yung matutukoy lang talaga natin o yung mga applicable lang sa kanila ay yung mga 16 at 17 years old. Okay. Kaya nga 'di ba may mga panukala ngayon na babaan daw ulit yung age of criminal responsibility, gawin daw ulit 9 kasi dati 9 tapos tinaasan ginawang 15. Ang nangyayari ngayon yung mga sindikato ginagamit yung mga bata, kunyari, alam niyo yung mga namamalimos, kaya yung mga nangi-snatch. Pag hinuli ng pulis, ang sasabihin ng bata, ito, totoo to, dahil nag-OJT nga ako sa pulis dati, nung college ako, may hinuli sila kasi snatcher. Ang sabi na lang nila, ikaw na naman. Kasi nga, ulit-ulit nang nagnanakaw yung bata. Tapos hindi nga nila makulong kasi nga hindi naman pwede. Siguro sa tansya ko mga 10 pa lang yung bata. Alam nung bata yung batas, hindi niya naman ako pwede ikulong. Kaya ang ginawa nila, parang sa school, pina-face the wall nyo lang yung bata. Parang nilagay nyo lang siya sa isang pwesto, yung wala siyang pwedeng kausapin. Ganun. Tapos syempre, maya-maya, hinayaan na lang nilang umalis. Kasi nga, legally, hindi nila pwedeng i-keep yung bata. Parang ang dating, pinagalitan lang muna nila yung bata. Yun. Kaya may mga ganyang panukala na babaan ulit yung Ma'am, age of responsibility. Yes. ano po yan? Parang yung sa mga sindikato, yung mga nasa lansangan po. Ganyan yung ginagawa. Kaya nga, hindi kayo dapat nagbibigay doon. Alam nyo bang may batas na kapag nagbigay ka sa mga yan, ay ikaw pa yung kakasuhan. Kunyari, nagbigay ka ng 5 Mga piso. batang hamog po ba, ma'am? Ang penalty doon, 20 pesos. Huwag ka na lang magbigay. Kung i-apply lang talaga yung batas, ha? Yun yung nasa nasa batas, 20 pesos ang penalty, ang fine kapag nagbigay ka sa mga yan. Batang hamog, actually, ang tawag natin sa kanila yung mga badyaw.
they are from Mindanao. Yung mga nagtatambol, sasakay sa jeep, tapos kakanta sila, tatambol, ganun. Ngayon, tirik na tirik yung araw, may bit-bit na baby, yung mga babae o kaya lalaki. Tapos yung baby hindi umiiyak. Nakakapagtaka, di ba? Yung mga yan, hawak yan ng sindikato. Imagine niyo na lang, galing silang Mindanao, paano sila nakapunta sa Luzon? Nagpunta sila sa Luzon para mamalimos. Saan sila nakakuha ng pamasahe? Di ba? Yung mga yun, kasi hawak nga sila ng sindikato. Tapos, makikita mo yung mga yan, nagpapapalit pa yan sa bangko. We have the same case with India. We have the same case with India. At may napanood akong documentary sa India na kapag may bit-bit daw na bata, as in baby, hindi umiiyak kahit nga mainit yung araw. So, ang ginagawa daw, may pinapainom na pampatulog or binibigyan siya ng drugs. Siyempre, di ba, ang baby irritable. Siguro naman, alam niyo yun. Pero yun nga, tirik na tirik yung araw, tas baby hindi umiiyak. Tapos, yung mga ganun daw, mas malaki ang kita. Gamitin na natin yung term na kita kasi ginawa talaga nilang business, pinagkakakitaan talaga nila. Malaki yung kita nila kapag may baby na dala, mas naaawa. Meron pang ibang sindikato to the point na i-maim nila yung tao, puputulin nila yung paa, yung kamay para mas kaawa-awang tignan. Ayun. Kaya, hindi kayo dapat nagbibigay doon. Hindi nyo sila dapat literally na kinaaawaan kasi yung mga binibigay nyo sa kanila, ibibigay nila sa mga boss nila, doon sa mga sindikato. Kahapon may nakita Parang po. pinikul lang po na nun. Kahapon po nakita po ako ng gano'n lalaki. Tapos sabi po sa akin, huwag ko yung matatakot ganyan. Tapos alam mo sinabi ko, ma'am, ang laki-laki mo na hindi ka magtrabaho ka ako. Mas sigit pa dyan yung makukuha mo pag ikaw nagtrabaho ka ako. Totoo naman, di ba? Ang gaganyan din ang sinasabi ng tatay ko eh. Ang laki-laki ng katawan mo, ang lakas mo pa. Tapos, namamalimos ka dyan. Kasi nga, hawak sila ng sindikato. Yun. Ano yun? May chat. Sa matatanda, kung tingin mo hawak sila ng sindikato, wag na. Kung gusto nyo, minsan, may college nga ako, may nakasakay ako, binibigyan yung bata ng pagkain. Tinanggihan niya, pero daw ang gusto niya. O, di ba? Kung talagang namamalimos ka para for you to get by the day, para maitawid mo lang yung araw, di ba tatanggapin mo yun? Kasi gutom ka eh, kaya ka nga namamalimos para makakain ka. Pero kung tinatanggihan mo yung pagkain, alam mo nang may something doon. Na dapat maingat din kayo dyan. Coke float. Yan, kasi nga, yung iba, hindi kasi natin specifically matukoy kung sino yan. Pero definitely yung mga galing Mindanao, they are, hawak sila ng mga sindikato. So yun yung mga persons, naalala pa ako, bata nahuli ng pulis. Tapos, may pumuntang dalawang matanda, isang lalaki, isang babae. Sinasabi nila na sila daw yung magulang ng batang yon. Tapos nung tinatanong yung bata, nanay mo ba siya at tatay mo siya? Hindi daw sumasagot yung bata. Pero pinipilit nila na anak daw nila yon. So, ang explanation doon, hindi nila yun anak, pero dahil hawak na sila ng sindikato, sila yung kumbaga pinasundo sa kanila sa police station. Ayan. Okay, next. Penalties as well as criminal and civil liabilities under Article 21 to 113. Ano-ano yung mga terms na reclusion perpetua, reclusion temporal, prison correctional, prison mayor, yung mga yan.
Lahat nandyan sa articles na yan. And then, sa Book 2, Crimes and Penalties, yung Article 114 to Article 114 to 367. Ito yun. Okay? Then, dito tayo sa Basic Maxims in Criminal Law. Doctrine of pro reo. Saan yan? Ito. Okay. Doctrine of pro reo, sabi dyan, this is when the law created the principle of in dubio pro reo, which literally means, in cases of doubt, then for the accused. Or in layman's term, innocent until proven guilty. Narinig niyo na ba yung term na guilty beyond reasonable doubt? Narinig niyo na ba yun? Mga pinapanood po na movie, ma'am. Sa mga crime movies, crime TV series, yung mga yan. Mahilig din ako sa ganyan eh. Pag sinabing guilty, di ba? Alam niyo na yun, yung siya nga yung gumawa nung krimen. Beyond reasonable doubt. Ano ba yung Tagalog ng doubt? Pag-aalinlangan po ba, ma'am? Pag-aalinlangan, pagdududa. Di ba? Pag-aalinlangan, pagdududa. Ang sabi, guilty beyond reasonable doubt. So, kung as in legit na wala ka na talagang duda, beyond nga di ba? Wala talagang duda, beyond reasonable doubt, then doon mo palang pwedeng sabihin na yung taong to ay guilty. Pero kung merong konting duda, ano daw ang dapat maging hatol? Not guilty. Kaya nga 'di ba? In cases of doubt, kung meron kang duda, kung meron kang pag-aalinlangan, then for the accused, not guilty yung akusado. Kuha nyo. Kaya mahalaga ang trabaho ng mga prosecutor. Sa korte, merong dalawang partido doon. The prosecution and the defense. Si defense, siya yung akusado. Ang abogado niya, si defense lawyer. Okay. Si prosecution, siya yung nagre-representa sa biktima, siya yung nagre-representa sa state. Remember, yung People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz, siya yung defense. Siya yung akusado. Si People of the Philippines, siya si prosecution. Okay. Okay. Kapag merong duda, si judge, medyo may duda nga siya, ang magiging decision niya, not guilty. Anong nangyari? Bakit ganun? Sabihin natin, totoong ginawa niya yung krimen. Sabihin natin na, in reality, ginawa talaga ni Juan de la Cruz yung krimen. Pero, dahil may duda, ang naging desisyon ay not guilty. That would be because of the failure of the prosecution to prove that that person is guilty. Kasi ang trabaho ng prosecution ay ibigay o ipakita lahat ng ebidensya patungkol sa guilt nung akusado. Kapag hindi niya naipakita lahat ng ebidensya, kapag hindi niya naalis yung duda, then, ito nga, doctrine of pro reo, kailangan ang hatol papanig sa akusado. Sabi dyan, innocent until proven guilty. Sa mata ng batas, inosente ka kahit na akusado ka. Pero, magiging guilty ka pa lang kapag sinabi na ni judge na guilty ka. Okay? That is the doctrine of pro reo. Next is nullum crimen sine lege. May shorter term dito. Yan ang shorter term. Nullum crimen nulla pena sine lege. It is a Latin maxim that means there is no crime or punishment without a law, or there is no crime if there is no law punishing it. For example, naalala niyo si Careless Whisper. Naalala niyo yan? Si Hayden ko at saka si Katrina Halili. Anong nangyari? Sinong nakakaalam?
Wala. Ano po, ma'am, di ba? Parang wala pa pong, ano nun, parang anti-cybercrime, ano, kaya po Ah, ah. nahatulan. Si Hayden ko, ni-record niya yung sexual intercourse nila ni Katrina Halili nang nang walang consent ni Katrina, hindi alam ni Katrina. So, Hidden camera. ang nakulong ba si Hayden? Hindi. Bakit hindi? Kasi walang batas na nagsasabing bawal yun. There is no crime if there is no law punishing it. Walang krimen kung walang batas. Okay? So, yun. Dahil walang batas nung time na ginawa ni Hayden ko yun, I think 2009 or 2010. So, hindi siya nakulong dahil doon. Nagkaroon lang kasi ng cybercrime law after that event. 2012, doon na approve ang anti-cybercrime law. Okay. So, yun yun. O sabihin natin, walang batas na nagsasabing bawal ang magnakaw. Ibig ba sabihin nun, pwedeng magnakaw? Pwede ba? Hindi pa din. Hindi pa din. Bakit? Pero, Walang batas, ha? Walang batas. The robbery and theft are both found in the revised penal code. Paano kung wala yun? Wala talaga. Pwede. Wala po. Pwede. pwede na po. Doon, pwede. Bakit? Kasi nga, there is no crime if there is no law punishing it. Kailangan muna ng batas bago maipagbawal ang isang bagay. Kunwari, dati walang curfew. Pwede ba tayong maglagalag hanggang alas 3 ng madaling araw? Pwede. Walang nagbabawal eh. 'Di ba? Wala nga curfew eh. Pero ngayon, nagkaroon ng curfew. Sabihin natin ang curfew ay alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga. Pwede ba? Pwede pa rin ba tayong gumala ng alas 12 hanggang alas 4? Hindi na. Huhulihin na tayo kasi nga meron ng batas. Yun yung ibig sabihin niyan. Nullum crimen, nulla pena sine lege. There is no crime if there is no law punishing it. Kailangan muna ng batas bago sabihing bawal ang isang bagay. Okay. Next is actus reus non facit reum nisi mensit rea. So it means an act is not necessarily a guilty act unless the accused has the necessary state of mind required for that offense. Hindi porket ginawa ko ang isang krimen ay guilty na rin ako agad. Kailangan daw guilty rin yung pag-iisip ko. Gets nyo? Ulit. Hindi porket may ginawa akong krimen ay guilty na ako. Kailangan kasi guilty rin yung pag-iisip ko. For example, baliw. Alam ba ng baliw yung ginagawa niya? Hindi po. Kasi Hindi. baliw naman. Baliw nga siya, di ba? Tama. Malamang hindi. Baliw nga eh. Paano kung yung baliw nakasaksak? Tapos yung sinaksak niya namatay. Sinaksak niya sa mata. Yes, Tapos dawan namatay. Makukulong ba siya? Hindi po, ma'am, kasi hindi po. Kasi po may sakit po siya sa pag-iisip. Tama. Hindi siya ikukulong sa jail. Hindi siya ikukulong sa prison. Kasi nga, hindi naman guilty ang mind niya. Kailangan kasi guilty rin yung mind mo. Okay. Hindi naman natin sinasabi na ibabalik lang natin siya sa labas. Hindi. Dadalhin siya sa mental hospital kapag ganun ang nangyari. Okay. So, ito. Paano mo pagka, yung nakapatay ma'am, tapos nabalaw siya sa konsensya? Magkaiba yun. Ang pinag-uusapan kasi ay during the time na ginawa mo yung krimen. May mga ganyan eh. May mga ganyang may mental health problems na alam niyo yung term na sumpong. So, hindi siya tuloy-tuloy. Yung sinusumpong lang siya. Yet, alam niyo naman siguro yung term na sumpong, no?
kunyari tinutopak ka, hindi naman whole day kang tinutopak. Siguro may schedule yung topak mo. Ganun. May mga ganong mental health problems. So, ang trabaho ni prosecution ay patunayan na during the time na ginawa ang krimen ay sumpong siya. May sumpong siya. Yan yun. Paano malalaman kung baliw? Psychologist. Psychologist ang magsasabi. Sa korte, tatawag ka ng mga experts. Kasi, nyari ako, abogado. Anong alam ko sa psychology? 'Di ba? Anong alam ko sa medicine? Hindi na, kahit naman nag-aral ako, may isa akong subject tungkol sa pag-autopsy. Hindi naman ako qualified mag-conduct ng autopsy. 'Di ba? At mag-conclude doon sa ginawa kong autopsy. Hindi. Tatawag ako ng experts. Sila yung magte-testify para sa amin. Sasabihin niya yung mga findings niya, yung conclusions niya. Ganon. Yan ang trabaho ng lawyers. Isa yung trabaho ng lawyer para magtawag ng mga expert witnesses para mag-testify regarding the guilt or the innocence of a certain accused. Ayan na. So a person cannot be guilty of a crime unless two elements are present. Actus reus, guilty act. Yun na. Actus reus means guilty act. Kailangan merong actus reus para maging guilty ang isang tao. And mens rea, guilty mind. Guilty act and guilty mind. For example, yung baliw nga, may sinaksak siya sa mata, tas namatay. May guilty act ba? Meron bang actus reus? Meron po. Meron. Kasi nga, may sinaksak siya, may pinatay siya. Tama yun. May actus reus. Pero may mens rea ba? Wala. Apo. Kasi nga, hindi niya alam yung ginagawa niya. Walang guilty mind. Paano kung ako? Alam ko yung ginagawa ko. Normal naman ako. Meron akong sinaksak. Ganun din. May sinaksak ako sa mata, tapos namatay siya. May actus reus ba? Meron. May sinaksak nga eh. May mens rea ba? Yes, meron din. Kasi alam ko yung ginagawa ko. Okay, so most criminal offenses require an actus reus conduct external to the defendant's thoughts and intentions, and a mens rea, a specific state of mind on the part of the accused. Sinaksak ko yon kasi galit ako sa kanya at gusto ko talaga siyang patayin. Yun. Merong guilty mind. Okay. Paano kung may sinaksak ako kasi lasing ako, hindi ko alam yung ginagawa ko. May mens rea ba? Wala din. Kasi nga, hindi mo naman alam yung ginagawa mo. Although, in your Revised Penal Code Book 1, malalaman nyo doon na intoxication, pagkalasing, it's an alternative circumstance na pwede siyang maging pampabigat ng kaso or pampagaan ng kaso. Yung iba kasi, umiinom para lumakas ang loob. Kapag nangyari yun, bibigat yung kaso. Kapag nagawa mo yung krimen dahil lasing ka at hindi mo alam yung ginagawa mo na wala kang control sa sarili mo, magiging mitigating yun. Mababawasan yung sentensya mo. Okay? Then, actus me invito non est meus actus. An act done by a person against his will is not his act. An act done by a person, kapag yung isang tao may ginawa against his will, laban sa kagustuhan niya, ay hindi niya gawa. For example, mayroong tao, tinututukan ako ng baril ngayon. Sabi niya, barilin mo yung kapatid mo kung ayaw mong ikaw ang barilin ko. Sabi niya. O dahil sa takot ko, binaril ko nga yung kapatid ko. Guilty ba ako sa pagbaril dun sa kapatid ko? Yes, no. Guilty, hindi. Ulit. Meron tao. Pinututukan ako ng baril. Ngayon, may nakatutok na baril sa akin ngayon. Sabi niya sa akin, barilin mo yung kapatid mo, kung hindi, ikaw ang papatayin ko. Dahil sa takot ko, dahil nga may nakatutok na baril sa akin, binaril ko yung kapatid ko. Guilty ba ako doon sa pagbaril sa kapatid ko? Hindi po, ma'am. No. Dahil dito sa
doctrine na to, actus ne invito non est meus actus. An act done by a person against his will is not his act. Sino ang guilty? Yung nagtumututok ng baril sa akin. Act niya yun, hindi yun sa akin. Siya ang may kagagawan nun, hindi ako. Okay? And then, Nagbanta po. ano? Nagbanta na papatayin kapag di mo sunod, ma'am. Yun nga. Kaya siya ang guilty. Kumbaga, kagagawan niya yung ginawa ko. Hindi ko kagagawan yun, sa kanya yun. Okay? Then, el que es cosa de la cosa, es cosa del mal causado. Of course, this is Spanish. Ang ibig sabihin niyan, he who is the cause of the cause is the cause of the evil caused. Kung sino man ang dahilan ng isang pangyayari, ay kung ano man ang dahilan ng isang pangyayari, ay ang, kumbaga, siya ang pinaka dapat nating sabihin na nating sisihin. Okay. For example, katulad na lang nun, nung may tumututok ng baril, applicable din ito. El que es cosa de la cosa, es cosa del mal causado. He who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Siya ang dahilan kung bakit ko binaril yung kapatid ko. Diba? Ano yung evil cause? Yung pagbaril sa kapatid. Okay, yun yung evil cause. Sino yung dahilan? Ako yung gumawa. Pero hindi naman ako yung, kumbaga, talagang nakaisip. Kundi yung tumututok ng baril sa akin. So, siya yun. He who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Kaya, siya ang dapat parusahan. Kasi nga, siya ang cause of the evil cause. Okay. Favorite namin linyahan yan yung college eh. He who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Okay? And that's intro to criminology. Do you have any question? Ma'am,